Okay, magandang umaga po mga kasama, no? At ito po ulit si kasama Renante. So may mga nag-request po sa atin ng mga kasamahan natin na kung maaari daw natin pag-usapan yung tungkol sa excavation. So, sige po. Ano ba yung excavation? So, ang isang excavation ay yung definition nito, man-made cut cavity or trench or depression on earth surface. Ibig sabihin, pagtatanggal ng lupa. Paghukay. Ngayon, ilang paraan ba pwede natin gawin ng excavation? Meron pong dalawang paraan para maisagawa ang paghuhukay o ang excavation. Ito po yung manual at mechanical. Pag sinabi nating manual, ito po yung lakas tao, mano-mano, pala at piko ang gagamitin natin. Pag naman po mechanical, ito po yung gagamit tayo ng excavator, backhoe, loader, mga ganyang pansuro. Ngayon, wag po pagkamalian na pag sinabing excavation, isa lang. Hindi po lahat ng excavation ay pare-pareho. Meron pong dalawang klasifikasyon ang excavation. Ito po yung trench at yung isa naman ay bulk or open excavation. Pag sinabi natin bulk or open excavation, ito po yung walang sukat, walang lalim. Malaki. Pwede siyang pahaba, pabilog, pakwadrado, pa-triangle, oblong. So, wala siyang specific size or shape. Pwede siyang maging isang dangkal, ang lalim, hanggang sa isang basement o 4 na basement, 5 palapag na basement yan, ganyan. Pwede siyang maging isang dipa ang laki. Pwede siyang maging 2 dangkal ang laki, ang lapad, ibig sabihin. Ganun siya. Unlike doon sa yun yung bulk or open excavation. Unlike sa trench naman, ang trench, isang makitid na hukay na palaging ang karakteristik po nito is makitid palagi pero malalim. Alam niyo po yung mga kanal. Yan. Yan ang halimbawa ng mga trench, yung mga kanal natin. Makikitid siya pero malalim. Mas malalim siya kaysa sa lapad niya. Ngayon, ang trench natin pwede umabot ng hanggang 15 feet lang. Hindi na pwede lumagpas sa 15 feet. Pag lumagpas sa 15 feet, bulk excavation na po yun. So, sinasabi nila, o tinatanong nila kung delikado daw ba ang paghukay, ang trabaho ng excavation. Well, ang excavation po ay isa sa pinakadelikadong trabaho sa construction. Diyan po maraming nalilibing ng buhay. Kung mababalitaan nyo sa mga TV yung naghuhukay ng mga tosang, Poso Negro, natatabunan yan, di ba? Bakit? Kasi gumuguho po yung lupa sa gilid ng hinuhukay nila. Bumabalik sa loob. Nagkakaroon po tayo at tinatawag na cave-in. Tapos, maliban po sa cave-in, meron pa po mga delikadong bagay dyan gaya ng mga underground utilities. Hindi natin alam kasi kung ano yung nasa ilalim ng lupa na to. Ngayon, kung wala tayong tamang plano, wala tayong tamang impormasyon na nakuha, maghuhukay lang tayong bigla, pwede nating tamaan yung mga utilities niyan. It's either kuryente, gas, tubig, langis. Pagka nagkaganon, napakalaking problema po para sa atin. Tapos, meron tayong hazardous atmosphere. Ito yung kapag kunyari nasa confined space level na yung ating excavation o masyado na siyang malalim, pwede na pong magkaroon ng mga poisonous gas dyan or kukulangin na tayo sa oxygen dyan, oxygen deficiency na tinatawag. Ngayon, pwede rin naman magkaroon ng water accumulation dyan, di ba? Pagka malalim na yung hukay, tapos umulan, ipon dyan ang lahat ng tubig. So, delikado po yan para sa mga gumagawa. Ngayon, pag sinabi nating confined space, yung po kasing hukay o mga excavation, pwedeng i-categorize siya ng maging confined space, lalo na't umabot ito sa 4 feet below, kinakategorize na po sa confined space yan. Ngayon, it's either trench yung ginagawa mo or bulk excavation, categorize pa rin na confined space yan. Kaya lang,
doon mo na nga lang titingnan sa kategory ng confined space kung anong klaseng confined space ito. Ito ba ay permit required or non-permit required confined space. Ngayon, pag po naghuhukay na tayo, pinakadelikado nga po dyan is yung pag bigla-biglang bira na lang ng bira ng hukay ng wala man lang protective measures na ginagamit. Kasi nga po, pinakakadalasan dyan is yung cave-in nga. Ngayon, akala ng iba, kapag ka nadaganan ka ng lupa, okay lang o yung may pag-asa pa. Meron, tama. Kung makukuha ka ng buhay. Bakit? Kadalasan po kasi kapag kahit ay nabagsakan ng lupa, magkakaroon ng suffocation dyan pag natabunan ka. Bakit ka masusuffocate? Kasi yung bigat ng lupa na yan, dumadagan sa'yo, napipipi yung mga internal organs mo. Diba? Yung lungs mo, diaphragm mo, airways mo, lahat yan magkakaroon ng komplikasyon sa'yo kapag ka ikaw ay nadaganan ng maraming lupa. Kaya, nasusuffocate yung tao. Makuha ka man, sabihin natin nakuha ka, yes, 'di ba? Magandang balita 'yan, nakuha ka. Kaya lang kapag ka nakuha ka, it's either may fracture ka, may pilay ka, may balikang buto, trauma na 'yan, meron ka internal injuries na siguradong makukuha. 'Di ba? So, para maiwasan 'to, alamin natin yung mga dapat nating gawin. Meron tayong mga cave-in requirements na binuo sa mga city departments natin para pangalagaan yung mga manggagawa sa hukay. Ngayon, pag sinabi natin ano yung proseso na to, pag sinabi natin na proseso, ito yung kunyari, 5 feet or less, kailangan meron ng competent person na magsasabi kung mag-identify kung ito bang excavation natin ay kailangan natin lagyan na ng shoring, benching, or sloping. Kailangan na ba natin gumamit ng protective measures para dito sa excavation natin? Yun ay kung 5 feet or less pa lang yung hukay. Ngayon, pagka 5 feet or greater, kailangan meron na tayong cave-in prevention. Unless, yung ating hukay is entirely made ng stable rock. Kung ito ay, kunyari, adobe, di ba, sa gitna ka ng adobe bumutas, hindi mo na kailangan mag-ano dyan kasi parang bato na itong hinukay mo so wala nang possibility na mag-cave-in ka, di ba? Or a competent person provides no indication of potential cave-ins. Yun po ay kung 5 feet or greater yung hukay. Pero kung 20 feet or greater ay required protective system designed by approved registered professional engineer. Iyan po ang kailangan natin kapag 20 feet or greater yung hukay natin. Kailangan meron tayong protective system na ang nag-design ay isang registered licensed professional engineer. Si engineer po ang magdi-design ng protective measures. Si safety lang ang magsasabi kung anong klase ba. So, para maiwasan po natin yung mga cave-ins na to sa mga 5 feet or greater na excavation, like sabihin natin 10 feet, ganyan. Pwede po tayong gumamit ng shielding or shoring system, sloping, kaya benching. Pwede natin gamitin yan. Ngayon, kung hindi natin kayang gumamit ng mga ganyan, at ang hukay lang mo naman natin ay sabihin natin ay trench, babaon lang tayo ng tubo, pwede po tayong mag-sloping or benching. Pero depende pa rin sa klase ng lupa. Hindi pwedeng bira lang ng bira. Kasi meron tayong 4 na klase ng lupa. Ito po yung stable rock, type A, type B, type C. Pag sinabi natin stable rock, solid mineral material po ito. Like adobe, parang ganyan. Type A, ito po yung clay, sandy clay, and clay loam. Pagka naman type B, ito po yung angular gravel slate,
silt, sandy loam, and disturbed soil, yung buhaghag. Type C naman, gravel, sand, loamy, sand, and soil-freely seeping water. Yun. So, depende po sa classifications ng lupa yung preventive measures na ilalagay natin. No? Tandaan, kapag kasi CP nagbigay ng recommendations para sa precautions, si engineer po ang magdi-design kapag ka 20 feet and more itong ating excavation natin, no? Si licensed engineer na po. Ngayon, may mga pag-testing tayo dyan na ginagamit. May mga soil penetration tayo dyan na ginagamit sa pag-testing kung anong klaseng lupa ba ito. May mga procedure kasi yan para matesting natin yan Ngayon, sa confined space naman, kapag nga po ang hukay ninyo umabot na ng 4 feet below, basta 1.2 meters below confined space na siya. Ngayon, start tayo sa 1.2 meters 1.2 meters and below. Ngayon, kapag kayan po ay naging confined space na, kung ito ay kunyari pagbabaunan mo lang ng pundasyon at open area ka naman, better to make sure sabi nga, gumamit tayo ng H2S monitor. Testingin natin kung itong air ba sa loob ng excavation mo ng confined space misligtas, diba? Oxygen deficiency ang pinakamahirap na kalaban natin yan. Kailangan ang oxygen natin is 19.5. Less than 19.5 yan, oxygen deficiency na po tayo, ha? Kailangan natin kapag ka nasa confined space na tayo dun sa malaki excavation na lalo at napapalibutan tayo ng mga building, kailangan may blower tayo. Meron tayong rescuer. May standby man. Kahit na walang rescuer, standby man lang, pwede na. Yun sa mga excavation lang. Pero pinakamaganda pong gagawin natin para hindi tayo magkaroon ng peligro sa loob ng confined space. Kunyari, may hukay tayo na trench, maglagay tayo ng mga access, wag isa lang, kahit 2 or 3. Every 25 feet po, maglalagay tayo ng access doon sa ating excavation kung mahabang masyado excavation natin. At wag natin kinilimutan na paggamitin ng PPE itong mga tao natin. Basic PPE lang naman yan ang kailangan nila. So, pagka meron tayo mga excavation, kumuha tayo, magtalaga tayo ng isang competent person para mag-inspect ng excavation natin. Mag-i-inspect siya bago magtrabaho, pagkatapos magtrabaho, or kapag ka nagkaroon ng malakas na hangin, nagkaroon ng sandstorm, nagkaroon ng ulan, para malaman kung safe pa bang gamitin yung excavation natin o hindi na. Safe pa bang pasukin ng tao natin yung excavation natin o hindi na. Pag nagkaroon tayo ng excavation, dapat bibigyan natin siya ng barikada, lalagyan natin siya ng barikada, physical barrier or hard barrier na ilalagay natin. Siyempre, may signages. Ngayon, kung wala naman tayong magagawang paraan para kunyari ito yung hukay natin na nasa gitna ng karsada, lagyan natin siya dapat ng takip. Diba? Lagyan natin siya ng takip. Kunyari, sa gitna tayo ng karsada, nag-renovate tayo sa mga DPWH project natin, mga pipelines or water lines, lagyan natin na kung hindi natin kayang lagyan ng barikada at sa palagay natin makakaharang sa mga gumagamit ng karsada, lagyan natin ng takip. Ngayon, yung takip na ilalagay natin, kailangan stable siya at kaya niya mag-withstand ng bigat ng mga dumadaan na sasakyan. Alamin natin kung ano yun, at kung ito'y busy street, kung ito'y tricycle lang dumadaan dito, o pedestrian lang, mga tao lang, kailangan at least yung barikada mo kaya mag-withstand doon sa double or triple or quadruple 4 times ng weight ng mga access user. Tapos signages nga po, huwag kalilimutan yan. So, yun lang yung ating nakikitang dyan. Yun lang yung mga importanteng impormasyon na dapat ninyong malaman
yung ano ba yung excavation, ito yung hukay. Ilang paraan ba pwedeng gawin ang excavation? Meron dalawang paraan para gawin ang excavation, manual at mechanical. Ano ba yung tinatawag nating bulk or open excavation at ano ba yung trench? Ano ba pagkakaiba nito? Yung bulk or open excavation, isang klase ng hukay na walang sukat, walang lalim, walang espesifikasyon. Ang trench, isang klase ng hukay na merong specifications o may characteristics na palaging malalim pero makitid. Ito yung mga kanal. Hindi siya pwedeng umabot o lumagpas ng 15 feet hanggang 15 feet lang siya. Number 1 hazard ng excavation ay ang cave-in. Yan ang pinakadelikadong pwedeng mangyari sa atin sa loob ng excavation. Matabunan tayo ng buhay. Tapos, meron tayong 4 na klasifikasyon ng lupa. Ito yung stable rock, type A, type B, type C. At meron tayong corrective measures, yung mga cave-in preventions. Ito yung shoring system, sloping, benching. Okay? Pagka umabot ng 1.2 deeper, itong ating excavation, ito ay categorized na confined space. Ngayon, depende sa klase na confined space kung paano mo ito i-categorize. Kung ito ba ay permit required confined space or non-permit required confined space. Ang pagkakaiba lang naman ng permit required at non-permit required ay yung hazard na meron doon sa confined space na yon. So, okay na. Tandaan din natin, kapag ang hukay natin is less than 5 feet, kailangan meron ng taong magsasabi kung required ba dito na maglagay na tayo ng cave-in preventions or hindi pa. Diba? Pagka ito naman ay more than 5 feet, ang umabot na ng 10 feet below, kailangan na tayong maglagay ng cave-in prevention. Pag ito naman ay 20 feet deeper, ay mandatory na to. Diba? Hindi na natin kailangang humingi pa ng kung ano-ano sa kanila. Basta pag ito ay 20 feet deeper, automatic, kailangan meron na tayong protective measures. Ngayon, yung 5 feet or greater nga po, 5 to 10, sabihin natin, ang magsasabi niya is competent person, kung kailangan or hindi. Titingnan niya kasi yung location, kasi safety, titingnan niya yung location kung ito ba ay kailangan ng protective measures o hindi. Hindi mo kailangan maglagay kung ang hukay ninyo ay nasa stable rock, di ba? At kung sinabi ni competent person na hindi naman wala namang posibilidad na magkaroon ng cave-in, hindi mo na kailangan. So, linawin natin, 5 or less, sabihin natin 5 hanggang 10 or hanggang 15, 5 to 15, sabihin natin 5 to 15, kailangan may competent person ka na magsasabi sa'yo kung kailangan mo na ng protective measures or hindi. Pero pagdating ng 20 feet or greater, mandatory na po tayo. Okay? So hanggang doon lamang po, at maraming salamat po sa pagsubaybay. Ito po si kasama rin Renante Castelo at paki-like, share, and subscribe na lang po itong ating video, yung channel natin, para maging update kayo sa mga videos na ginagawa. At maraming salamat po uli. Isang ligtas na araw sa ating lahat. Paalam po.